Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Ay naku, nakakalungkot kasi kanina nung umakyat ako ng Marilaki from Boso-Boso hanggang Sampaloc, na record ko yung from Sampaloc na pabalik na ako, bababa na ako ng Palo Alto. Hindi, actually pababa na talaga ako noon, diretso uwi na dapat. Hala, nawala yung recording. May recording po naputol, walang audio, corrupted. Ay nako, ang ganda pa naman nung mga footage doon kasi tinetesting ko yung uy, dyan ba exit? Kasi sarado yung kabila. Puta mo, hindi dyan, dito ang exit. Ay kaso sarado nga. Tanga. Ako ang tanga. Anyway, going back to yung sinasabi ko kanina, sarado nga exit. Ang ganda nung takbo namin from Sampaloc to Bosobo to pababa na ng pababa galing ng Sampaloc. Kasi yun nga, binago ko kasi yung setup ng suspension ngayon ni Octavia. Ngayon, ito baka sabihin nyo suspension, pero hindi naman talaga suspension yung ginawa ko kasi nilower ko lang yung forks. Okay, ito siya. Yung suspension kasi hindi lang yan yung forks o yung shock. Hindi lang naman yun. Kasama dyan ang tires. Ang suspension ang tires parte yan ng suspension. Tapos hindi kasama pa dyan yung suspension geometry. Saan lalabas? Dito. Suspension geometry. So hindi lang basta yung forks saka yung shock yan. Okay. Binago ko tong fork, nilower ko ng 5mm. Kasi nakakaramdam ako na may tendency siyang mag-run wide into corners, o yung tinatawag na overshoot. Siguro dahil hindi naman talaga ako magaling na rider, kaya pero hindi, ramdam ko talaga kasi yung suspension tuning paborito kong topic yan eh. And kahit naman papaano nararamdaman ko yung nangangain nata ng tanga to eh. Nararamdaman ko naman nakala ko hindi ako palalabasin. Nararamdaman ko naman yung talagang yung expected ko na takbo ng motor, depende dun sa setup ng suspension. So anyway, paborito ko kasing topic yun, tsaka paborito kong gawin, lalo na nung nagre-race car pa ako, suspension tuning. Anyway, so tinetesting ko nga kanina, okay yung footage ng paakyat, yung pababa ang medyo wala. So kwento ko na lang, habang umuwi ako ngayon, kwento ko na lang sa inyo, napakahalaga talaga ng suspension tuning. Hindi ko yun matatawaran. Mas pinaprioritize ko ang suspension tuning kesa sa horsepower, kasi aanhin mo ang horsepower kung hindi mo naman malalagay sa, sabi nga sa English is, if you cannot put the power down on the road. And you can put the power down on the road if you have good grip. Ang grip, hindi lang naman yan dahil sa gulong, at saka ang gulong, ang tires, parte nga yan ng suspension. So yung grip overall, nanggagaling yan sa setup ng suspension. So kung babaliwalain natin ang suspension setup, suspension tuning, suspension settings, binabaliwala natin ang grip. Pag binaliwala natin ang grip, delikado yun. Doon na nag-uumpisa ang semplangan, pag na-compromise ang grip. At sa tingin ko, lahat ng riders dapat
lalo na yung mga medyo sporty mag-ride, dapat talaga grip ang pinaprioritize, hindi horsepower, hindi aerodynamics, hindi yung forma, hindi yung aesthetics, dapat grip. Ang kulang na lang siguro ngayon sa akin talaga is sandamakmak na pera, para kung meron akong sandamakmak na pera, magpapalit tayo ng talagang yung performance tires. Siguro ako pipiliin ko either yung Michelin Road 6 or yung bagong Bridgestone S23. Napapaisip nga ako mag sports touring tires na lang or even touring tires talaga para talagang mahaba buhay. Anyway, madami akong ginawang videos tungkol sa tires, na andyan lahat yung sa uploads. Kung meron akong sandamakmak na pera, talagang uunahin ko yung magandang gulong. Tapos siguro maghahanap ako ng fully adjustable forks and fully adjustable shock, para may totono ko talaga yung suspension based on my riding style, my riding skill, tsaka yung capability of the bike ni Octavia. Kasi ang sarap talaga ng pakiramdam kanina, nawala na yung pakiramdam na dati kasi pag nag-i-initiate ako ng cornering, ramdam ko na gustong mag-corner ng bike ko. Yun nga lang, pagdating sa mid-corner, pakiramdam ko gusto niya mag-run wide. Now, binabago-bago ko yung style ko ng cornering, binabago ko yung inputs ko ng counter steering, binabago ko yung body position ko, binabago ko yung lean angle. Hindi na nakakaramdam pa rin talaga ako na gustong mag-run wide nung ng motor. Ang solusyon ko lang is babagalan ko. Diba? Speed equals radius. So bababaan ko yung speed, babagalan ko para pumasok yung radius, para lang hindi ako mag-run wide. Syempre, minsan gusto natin mabilis-bilis. Minsan gusto natin mabilis. Hindi kaya ng mabilis. Kasi pag mabilis, speed equals radius nga, gustong kumawala palabas, gustong mag-overshoot. Binago ko na talaga, binago ko na yung style, binago ko yung lean angle, binago ko yung counter steering ko. Ina-adapt ko yung riding ko para lang makuha ko yung corner ng mas mabilis. Ayaw So sabi ko, baka nga merong sa suspension. So nung nagkonsulta ako kay Dave Moss, the #1 suspension tuner in the world, sabi niya, kasi tumatanda na rin yung bike. Ayan, nagbabago yung skill, nagbabago yung condition ng bike. So yung springs nito, di ba? Yung kanyang spring rate lumalambot na, yung compression, yung rebound nagbabago na, kasi yung suspension oil nagbabago na rin. So sabi niya, talagang ganun. Kailangan mong i-adapt ngayon yung setup, baguhin uli yung settings para mag-adapt dun sa pagbabago. Lalo na ako, nagbago na daw skill ko. Diba? Dati beginner, ngayon beginner pa rin. So nagbago yung skill, nagbago yung condition ng motor. Green pala yun, okay. So kailangan baguhin rin ang settings. Ayun, so sabi niya sa akin, lower mo yung fork mga 5mm. Yun actually yung sagad na pwede sa akin. Hindi na ako pwede mag-lower ng forks ng more than 10mm. Actually, pinakasagad na is 8mm para dito sa bike ko, kasi baka mag-bottom out na yung fork So ayun, at nung kinuha ko, nung tinesting ko nga kanina from Sampaloc pababa Marilaki, ang sarap ng kapit. Ramdam ko ngayon na very consistent na yung feedback ng motor kapag nag-initiate na ako ng lean. And again, just to share, so nag-i-initiate tayo ng lean using counter steering, hindi yung
hindi yung body position, tsaka hindi yung leaning the bike. Ang lean ng motor, ini-initiate natin, inuumpisa natin using counter steering. Ito, I wanna go left, I will push left, you know. Ang ganda ng lean ng motor, linear yung kanyang response, kaya hindi ako natatakot na mas i-lean pa siya ng mas mababa. O yun lang napansin ko kanina, mas mababa akong humiga kanina. Sabi ko, delikado to. Napapasarap akong humiga ng mababa kasi nga very stable ngayon. Bumalanse yung fork travel, bumalanse yung shock travel, tapos yung weight bias napunta sa unahan. So mas gumanda yung grip ng unahan. Kaya ngayon pag nag counter steer ako ngayon sa corner, talagang parang point and shoot. Hindi ko sinusubukan ng mabilis kasi hindi naman ako magaling na rider eh. Diba? Tama lang ako ng mga 60, 70. Pero ramdam ko. Diba? 75 kanina sa taas. Ramdam ko na kahit hindi ako mag trail braking, yun pala napansin ko rin. Kanina, hindi ako gumagamit na ng preno sa unahan para magkaroon ng grip yung unahan. Hindi na. Sapat na yung pag nag engine brake ako tapos nag dive na yung unahan, ramdam ko yung kapit. Tapos pag in-initiate ko yung counter steer, kapit na kapit. Ang ganda ng kapit ng unahan, ang ganda ng grip. So hindi ngayon ako nawawala ng giya. Tapos ramdam ko, kahit na may mga pagkakataon na magra-run wide, dahil nga yung skill ko, hindi man nga ako magaling na rider, pag kinounter steer ko pa uli, pag dinagdagan ko yung counter steer, point and shoot talaga. Tumuturo yung motor pabalik dun sa kurbada. Ang sarap ng pakiramdam. Yun yung hinahanap ko, yung response ng motor sa cornering, na pag nag-initiate ako ng let's say I wanna go right turn, pag nag-push right ako ng handlebar, ang ganda nung initiation ng lean. Pag nag-lean na ganyan, pag humiga na, ramdam mo stable yung unahan. Tapos sinubukan ko rin kanina na nag-counter steering ako tsaka nagte-trail braking. Okay, yung trail braking sinasadya akong biglain, sinasadya akong mag-hard braking while cornering. Sinusubukan ko, ayaw ko mawala ng unahan. Dati kumakawala eh, nararamdaman ko pumipitik yung unahan eh. Yung pwede kang mag low side anytime. Ay, sarado nga pala dito ang daan. Dito tayo sa loob. So kanina, kahit nakalin yung motor, tapos naka trail braking ako, pag bigla akong piniga yung brakes, kumbaga parang emergency braking sa corners, hindi ko makawala yung dali mo. Hindi ko makawala yung unahan. Kapit na kapit pa rin. Again, ang binago ko lang dito, nilower ko yung forks. Nung nilower ko ang forks, nagbago yung rake, nagbago yung trail. Yung rake at saka yung trail, sila yung dalawang nagdidikta ng stability ng motor sa straight line, yung stability niya sa corner, yung agility niya into a corner, yung pagiging stable niya during mid corner. At dahil mas mababa ngayon yung forks ko, pagdating ko sa corner exit at binigyan ko ng gas, hindi ko makawala yung unahan, hindi ako nagra-run wide, nakaturo pa rin dun sa kurbada yung motor. Tas ang ganda ng exit. Talagang hinayang ako dahil nawala yung footage na yun. Kaya bumalik ako eh. Akyat uli ako, tapos baba uli ako. Kaso ewan ko, parang hindi na naging ganon yung pakiramdam ng ride ko, kasi tinamad na ako eh. Nawala na yung mood ko kasi nasira na dahil nga nasira ako nalungkot ako dun sa nawalang recording. Anyway, ang sarap ng pakiramdam kapag nakatono ng maayos ang suspension, dahil na-maximize, na-optimize yung grip. Considering the fact na itong motor ko walang adjustability yung forks, ang kaya ko lang gawin i-lower yung forks, yun lang. Talagang sinuwerte lang ako na yung damping ng fork na to at saka yung spring rate ng motor na to tumugma sa riding weight ko. Pero kung hindi, malamang magpalit ako ng springs, magpalit ako ng fork oil para lang ihabol sa riding weight ko. So yung shock o yung rear,
inayos ko na lang para tumugma dun sa forks. So ngayon balance ang galawan ng suspension nito. As in nga, ramdam na ramdam ko ang sarap ng kapit ng gulong. Kasi ewan ko, hirap ipaliwanag, pero iba yung kapit niya, iba. Dati kasi ramdam ko maganda na talaga yung handling ni Octavia nung bago pa. Ngayon nga siguro dahil tumatanda na nga si Octavia, tapos ako nagbabago na rin yung skill level ko, so dapat ihabol yung setup, ihabol yung settings. Ayun, ang sabi ni Dave mo sa akin, kaya siguro na, kasi wala naman nagbago wala naman akong binago, yun nga lang, naramdaman ko nag-overshoot nga. Siguro ang sabi ni Dave Moss, baka dahil na nga lang sa lumalambot na yung suspension, lumalambot na yung springs, tsaka nagiging malapot na, or hindi na maganda yung daloy ng suspension oil. Anyway, pero yun ngayon, 'di ba, considering na napaka basic nung suspension ni Octavia, non-adjustable forks, tapos yung shock meron lang siyang preload tsaka damping adjuster. Considering that I only have the basic, tapos hindi siya ganun ka high tech, pero na-set up ko siya, and ang sarap ng pakiramdam. Yun ang sarap. hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Basta ganun. Ang gusto ko lang talagang i-share, wag nating, nakakalungkot, pero marami dito sa Pilipinas, marami sa bansa natin ang walang pakialam sa suspension tuning. Sobrang kokonti, lalong-lalo na sa social media, yung mga influencers na nagdi-discuss ng suspension tuning. Ang alam ko lang, AV Moto lang sina AV Moto lang, yung shop nila sa Fairview, sa Novaliches pala, sa Camarin pala. Saan ba ang AV? O nga, Camarin, Caloocan. Sila yung nakikita ko lang na nagdi-discuss ng suspension tuning. Wala na, ako na lang. Hindi, kasi napakahalaga ng suspension tuning, kasi doon nakadepende yung grip. Napakahalaga ng grip kasi doon nakadepende yung safety natin and performance ng motor. At yun nga, lakto nung sabi ko kanina, baliwala yung horsepower ng mga superbikes nyo kung hindi naman maganda ang grip. Pero sige, mag real talk tayo ngayon dito. Kapag ang takbuhan lang naman is 40, 50, 60 kph, pwede ba? Okay. Kapag ganun lang naman ang takbuhan, mabagal lang, 40, diretso ko na. Pwede na ba dumiretso? Kagulo dito. Okay. Walang effect yung kasi diba? Anyway, ano masasabi ko kanina? Nawala tuloy. Yun, ang sasabi ko yung tungkol sa horsepower, aanhin mo yung napakaraming horsepower ng superbike mo ngayon, sports bike mo ngayon, kung hindi naman maganda yung grip. Pero ayun, real talk, kapag mabagalang takbo, 30, 40, 50, very minimal, at saka kokonti ang makakaramdam ng difference sa grip level kapag mabagal lang yung takbuhan, kapag chill riding lang. Wait, mamaya na.
Ayun. Kako, bibihira. Hindi mo mararamdaman talaga pag hindi ka ganun ka-interesado sa performance ng motor. Hindi, at saka ng suspension, hindi mo mararamdaman kapag mga 30, 40, 50. Sasabihin mo parang wala naman talagang ano, kwenta yung suspension tuning. Pero pag yung mabilis na, mabilis ang takbuhan na 60, 70, 80, tapos nagko-cornering, dun mo mapapakinabangan, dun ka magpapasalamat na nakasetup ng maayos ang suspension mo. And again, ulitin ko ha, pag suspension ng usapan, yan yung forks, yan yung shock, kasama dyan ang gulong, kasama dyan yung suspension geometry, yung rake, yung trail, yung wheelbase, kasama yun dyan. Sa suspension mismo, nandyan yung damping, compression, rebound, preload, spring rates. Napakaraming pwedeng matutunan at pwedeng pag-usapan pagdating sa suspension. It's the most important part of a motorcycle. Alright, I'm home. Kita-kita ulit sa sunod na ride, sunod na video. Pasok ba ako sa curfew ko? Ang curfew ko 12 noon eh. May curfew. Ganda rin pati ng heavy braking niya ngayon. Kapit na kapit, putik. Stand, stand. Dala-dala ko pa pala yung resibo ng parking. Nakalagay pala dyan, putik. Kaunting burnout lang para malinis yung gulong.